Sila ang mga tulay ng tunay na balita. Sila rin ang kumukuha ng istorya na nagiging tatak ng kasaysayan. Sila ang nagsisilbing inspirasyon sa tatahakin natin sa industriya. Sila ang inspirasyon at tulay ng balita para sa kasaysayan. Ang mga mamamahayag mula noon at ngayon. Alas 4 ng hapon, kasagsagan ng bagyong Labuyo. Sama-sama kaming pumunta sa ABS-CBN upang makapanayaman tatlong napakahusay na mamamahayag sa industriyang aming tinatahak. Ito ay para sa aming proyekto, ngunit gagawin namin ito upang mas mahikayat na ipagpatuloy ang kinuhang kurso. Inyong matutunghayan ang pakikipag-usap at pakikisalamuha namin mula sa baguhan hanggang veterano at magagaling na mamamahayag. Magandang hapon mga kadigs, ako si PB Jindona. Magandang hapon po mga mandirigma, ako po si Vic Mariposque. Samahan nyo kami dito sa ABS-CBN Studio. Papasukin natin ang buhay ng mga report. Si Augusto Abelgas o mas kilalang Gas Abelgas, siya ang nasa likod ng boses na halos ginagaya ng karamihan sa Soko. Nayatin ng inyong ABS-CBN, Scene of the Crime Operative. Isang senior correspondent na hindi binalak na maging isang TV reporter. Reporter, hindi ko ninais na maging talagang excel in journalism. Naging idol ko lang yung cousin kong si Mr. Val Abelgas. Na isang writer ng isang pahayagan, siya ay isang government employee ng DND bago siya maging isang reporter. Si Atom Aralio na lagi nating nakikita sa umagang kay Ganda, TV Patrol at Hiwaga. Hindi na siya baguhan dahil bata pa lang sumasabak na siya sa mundo ng pagbabalita. Kung kaya't gano'n na lang din kadali kung paano siya nakapasok sa industriya. Kinuha nila ako sa Ganun lang. At si Apple Salandoni na nakikita sa TV Patrol at Bandila. Nagtapos sa Ateneo ng Communication Arts at sinabi niya na maswerte daw tayo mga taga-UE dahil meron daw tayong specialization sa ating kurso. Napakaswerte nyo sa UE dahil meron kayong specialization, and may edge kayo. Nang tinanong namin sila kung ano ang typical daylight, may iba-iba silang sagot. Si Gas Abelgas sa araw-araw puro trabaho na lang daw at retirement na din ang biro niya. Puro trabaho na ngayon, trabaho for retirement. Si Atom naman, And then after UPG, diretso na ako sa news gathering. So, it's 8 o'clock hanggang kusawa na yun. ngunit nagkaroon din naman daw siya ng oras para sa ibang gawain. Iba naman ang sagot ni Miss Apple. Ang maganda sa industriya natin, walang typical day. Okay, every day is a new experience. You meet new people. 24/7, nakakapagod isipin ngunit sa mundo ng media, napakasarap sa pakiramdam. Hindi tayo pang 9 to 5, pang 24/7. Bilang isang estudyante, nagtanong kami sa kanila kung ano ang dapat namin gawin sa pagsabak sa isang audition. Just relax. Trust in what you know. Huwag naman daw masyadong mahumaling sa audition, sabi ni Miss Apples. Huwag kayong masyadong mahumaling sa idea ng audition. No? Kailangan ang isa-isip nyo talaga, training. Sino ba naman ang hindi matatawa sa pagkakamali ng isang reporter na live on air? At live mula sa Menjola, Maynila, saksi si Michael Pahapin. Igan, pasado alas 8 ng tahimik na mag-disperse ang mga ralisa sa San Sebastian. Ngunit matapos ang ilang negosasyon, ito ay matapos na nag-disperse sila. Pagkatapos ito, hindi na sila nag-away. Nag-away sa simula. Pagkatapos ito ay nagkaroon sila ng pag-aaway na sa simula. Base sa inyong napanood na video, ayon kay Atom, ito ang madalas at basic na pagkakamali na nagagawa ng isang reporter during live on air. Lapse of concentration, manililimutan mga detalye. Dahil si Gas Abelgas ay masanay sa mga balitang krimen, ang nakikita niyang kamalian ay ang pagbabalita at pagbabago sa ranggo ng mga pulis. Yung ranggo ng pulis, nai-interchange nila sa police ranks at sa military ranks. Ito naman ang sagot ni Miss Apples tungkol sa mga common mistakes. Is to believe na hindi mo na kailangan magtrabaho ng napakahabang oras. Isang sagot na tipong nagpapaalala sa ating mga susunod na mamamahayag.
Sa usapang boses, Naihatid kailangan na bang ng gamitan ito ABS-CBN. ng kakaibang tono? Scene of the crime operative. Well, it's not necessary, no? Kasi it naturally builds up. That's not my best suit, but I would say it's just important to be natural sounding, exaggerate a little bit, because if you just speak normally naman, it sounds a little boring. I would prefer a style which is more conversational. Binigyan naman tayo ng ilang tips para sa Eh, pagbabalita. tingnan nyo na, sino ba yung mga paborito nyong nagbabalita? Maging inspirasyon nyo sila na paano sila magbigkas ng mga salita, paano sila mag-deliver ng kanilang mga line. salamat at magandang gabi! At sa preparasyon naman ng pagbabalita, ano nga ba ang dapat gawin? Binigyan din tayo ng ilang tips upang magawa natin ito ng maayos at nasa tama. Kapag nagbalita ka on TV, kailangan nasa mindset mo, I'm going to inform my viewers. You have to know the story inside out. Kasi sigurado mong tatanong yung anchor, so you have to be sure. Hindi pwedeng sabihin mo na hindi mo alam yung sagot. At dagdag ni Miss Apples, para sa maayos at epektibong pagre-report, meron tayong 4 na puntos sa dapat tandaan. Importante alam mo ang balita. Importante alam mo ang story. Nakausap mo yung mga taong dapat makausapin. The most important thing is you know what you're talking about. Paano nga ba magiging epektibo ang daloy ng pagkuha ng impormasyon sa isang interview? Gumawa ka ng guide questions. Kaya halimbawa, 3, 5, 10. Pero, wag naman yung lahat, pag nag-interview ka, binabasa mo yung bawat guide question. The most important thing is you have to listen sa ini-interview mo kung anong kanyang sinasabi at pwede maging jump-off point mo yon for your follow-up question. Dagdag pa ni Gas Abelgas. Huwag kang masyadong gagamit sa social media ng facts kung hindi ka sigurado doon. Kadalasan sa isang industriya, nagsisimula sa mababang posisyon. Paano ito Matutunan nakakatulong? mo lahat ng steps sa paggawa ng feature o ng balita. So, maganda kasi alam mo lahat eh. So, kung ako tatanungin, mas maganda din magsimula. Mahirap mang isipin, pero ito daw ang dapat nating gawin. Sisimula ka talaga sa pagiging PA, producer, segment producer, sa pagiging researcher. Yun ang ikabubuti ng isang practitioner. Marami kaming natutunan sa interview namin ginawa, pero isang napakagandang payo ang iniwan ni Sir Gas Abelgas. Be what you are, sipag, read what you write, write what you read. Kasi yung program, masasanay ka yun. At para sa isang bonus requirement, ipinanood namin ang isang audition video ni Phoebe at mabigyan ng feedback na kinakailangan upang mas maging mahusay at mahasa tayo ng gusto sa pagbibigay ng impormasyon sa madla. Nabibigkas mo ng mabuti yung mga salita, pero may pagka-radyo pa ng konti. For second year college production, it's pretty good. Although, of course, there's always room for improvement. It was clean and it was simple. Swerte ka na dahil you have a bearing and face for television. That's your first step. Mahirap, nakakapuyat, nakakapagod ang aming tinatahak na landas para sa aming kinabukasan. Ngunit nababaliwala ang lahat ng ito dahil sa aming pagpupursigi at pagtsatsaga. Pagod nga tayong nasa media, pero nag-e-enjoy tayo sa ating ginagawa. Ako ang inyong patrol ng Pilipino.